what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. At ito po, no, grabe. Ito pong nangyari kay Senator Chis Escudero at kay VP Sara Duterte mga babayan. Magugulat po kayo, no, sa isang matinding pangyayari, no, na ikinagulat din ng mga DDS. Kung ano po yan ang ating aalamin at syempre pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Huwag nyo na rin po kalimutan pa i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At shoutout sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito po, no, isang matinding balita, no, ang gumulantang sa mga DDS mga kababayan at talaga namang nag-iyakan po sila, no, dito sa nangyaring masama kay Senator Chis Escudero at VP Sara Duterte mga kababayan. No, siguradong sa balitang ito ay mag-iiyakan po sila. No, hindi po nila matatanggap itong balita na to mga kababayan. No, so ito po yan. Yan mga kababayan, yung balita na yan, no, eto po, dahil ang trust rating and performance ng mga top officials ay inilabas na mga babayan at eto pong si Sara Duterte at Chis Escudero ay lumagapak. No? Lumagapak po ang kanilang trust ratings. Samantalang ang trust ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin Romualdez ay tumaas po mga babayan. At yan po ay siguradong ikagagalit, no, at hindi po yan matatanggap ng mga DDS. Kasi syempre ayaw nilang umangat ang trust rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Ayaw nila makakita ng good news sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang tanging magaling lang sa kanila ay walang iba kundi itong si VP Sara Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. Yun lang naman ang magaling sa kanila mga babayan. Dahil para sa kanila, walang ginawang maayos o matino ang ating Pangulong Bongbong Marcos o ang gobyernong ito. Matanong natin sila. Sila ba may nagawang maayos at matino sa buhay nila para umasenso yung buhay nila? Kasi kung puro politika lang, no, ang kanilang gagawin, no, at wala silang gagawing pagkilos sa buhay nila, wala talaga silang asenso. Hindi kayo maghahanap buhay, hindi kayo kikilos, no, wala talaga dahil hindi naman lahat kayo masusuportahan ng Pangulo natin. Okay, so panoorin natin itong balita na ito mga babayan na kung saan ay talaga namang tataas ang kilay ng mga DDS at mag-iiyakan. Okay, so ito po yan. Panoorin natin mula sa Net25 mga babayan. Iniulat po sa pinakahuling survey ng Okta Research Group na tumaas ang trust at performance rating ng Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang quarter ng taon habang bumaba naman ang ratings ni VP Inday Sara Duterte. Nako, ayan mga kababayan. Ayaw nila ng mga ganitong balita. No? Ayaw nila yan. Sigurado puputaktihin ng mga DDS yan. Sa nasabing survey mula po July 12 hanggang 17, nakakuha ang Pangulo ng 64% trust rating at 62% performance rating. Napako naman ang ratings ng Pangulo simula ika-4 na quarter ng 2024 habang siya ang may pinakamataas na trust at performance rating sa mga opisyal na sinurvey ngayong quarter. Samantala ay bumaba naman ang trust rating ni VP Sara Duterte ng 4% sa 54% at ang performance rating niya bumaba naman ng 6% na Nako, may performance rating pa ba?
Sa trust rating, oo, maniniwala ako, bababa talaga yan. Kasi wala naman na siyang sa totoo lang mga babayan, no, kung titignan natin, paano magtitiwala sa kanya, no, ang mga kababayan natin, o ang taong bayan, kung ganyan na lang yung kanyang mga gagawin, mga kababayan. At the same time, no, siguro napapaisip yung mga kababayan natin, yung tungkol nga dyan sa impeachment na yan. Di ba mga kababayan, no, hindi matuloy-tuloy. No, parang tila baga hinaharang yung impeachment. Kaya yung tiwala ng taong bayan sa kanya, talagang bababa. Di ba? Babagsak talaga. Kasi mapapaisip sila Bakit ganon? Bakit tila hinaharang ng mga kaalyado ni BP Sara? No? Taliwas doon sa kanyang sinasabi na gusto niya matuloy yung impeachment. Pero iba yung ginagawa nila ng mga kaalyado niya. Diba? Yung pagdating naman sa performance rating, 50%, mataas pa nga po yan. Diba? Kasi, sa totoo lang, wala naman ng performance tayo nakikita sa kanya itong mga nakaraang mga nakaraang buwan, mga babayan. No, dahil panay na lang yung kanyang abroad, punta siya sa iba't ibang bansa, 'di ba? Para magprotesta, para mag-rally, para makikipagkita sa mga OFW, 'di ba? Magrarally sa ibang bansa, sisiraan yung gobyerno natin. Yun ba? Yun ba yung performance na hinahanap? No, na dapat ibigay ng Vice President sa taong bayan? 'Di ba mga babayan? Hindi na swerte pa nga at naka 50% pa yan. Hindi, sa totoo lang. Naging 50%. Sa kabila nito, nananatiling nasa 50% ang suporta para kina Marcos at Duterte. Bumaba rin po ang trust rating ni Senate President Francis Escudero. Nako, 51%, maging ang kanyang performance rating bumagsak daw po ng 49%. Tulad ng Pangulo, tumaas din ang ratings ni House Speaker Martin Romualdez. Ang kanyang trust ratings ay tumaas ng 57%, habang ang kanyang performance ratings ay tumaas naman sa 59%. Okay, so yan mga babayan, no. Ito mga babayan, i-detalye natin yan, no. Sabi dito, Okta Research Group data released on Wednesday, July 30, showed contrasting fortunes for the country's top 2 officials. Okay? So, Marcos trust rating increased to 64% in July from 60% in April. So, tumaas siya ng 4% mga babayan. While Vice President Duterte's dropped to 50% from 54%. Ibig sabihin mga babayan, ang laki ng binaba. 4%. No? Ang ibinaba niya at 4% naman ang itinaas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yan po yung yan yung trust ratings nila mga babayan. Oh. This follows her impeachment in February on charges of graft and corruption, betrayal of public trust, and culpable violations of the Constitution. However, Okta's latest poll shows her trust ratings are starting to decline again. No, bumababa na raw to yung trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ayan Marcos improved rating signals an end to his steady decline over the past year from a high of 71% in July 2024 to a low of 60% in 2025. April, Duterte, despite suffering steeper losses overall, had shown signs of recovery with a 9-point jump between 2024 and April 2025. Her trust ratings fell from 65 last year to 49% by November 2024. So tumaas pa nga daw, no? Regional patterns emerged as expected, where Marcos drew the weakest support in Mindanao, no? But the strongest in Luzon, while Duterte maintained her highest ratings in her Mindanao political base. Sigurado po yan, Mindanao, di ba? Sa performance ratings naman daw, 60% ng mga Pilipino satisfied sa kay Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. Up 3 percentage points from 59% in April
Okay? So tumaas po yan. At Vice President naman natin ay bumaba ng 6% performance rating from 56 to 50% mga kababayan. Okay, ganun din. No, dito kay Senator Chis Escudero mga kababayan, no, bumagsak din po ang kanyang trust ratings at performance ratings mga kababayan. So, makikita natin na talagang merong epekto yung mga ginagawa netong si VP Sara Duterte. 'Di ba? Doon sa mga nangyayari. Sabi nila, it's a prank. 'Di ba? Is this a joke? Di ba mga babayan? It's joke time. Manipulation at its finest. Di nga talaga ba 10 kayo nag-survey sa Ilocos at Leyte po ba? Diba, sabi sa inyo mga babayan, hindi nila matatanggap yan ng mga DDS. Kailan ba tumanggap yung mga yan ng pagkatalo? Di ba? Hindi tatanggap ng pagkatalo yung mga DDS na yan. Kahit nakikita na nila na mali na yung ginagawa, talagang todo samba pa rin sila. Kahit nakikita na meron kasinungalingan, ganun pa rin, 'di ba? Todo pa rin ang kanilang pagpoprotekta, pagtatanggol. Ano masasabi niyo diyan mga babayan? I-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan, right? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm out.